Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Mula rito sa Bunia, Congo, sinunog ng mga galit na residente ang isang Ebola treatment center sa bayan ng Ruwampara nitong Huwebes. Nangyari ito matapos silang pigilang kunin ang labi ng isang hinihinalang biktima ng sakit. Ang marahas na insidente ay nagpapakita ng tumitinding takot at galit ng mga mamamayan habang mabilis na kumakalat ang outbreak sa bansa. Hirap na hirap ang mga doktor na kontrolin ang krisis na ito. Ang ugat ng kaguluhan ay ang mahigpit na health protocols na sumasalungat sa lokal na tradisyon sa paglilibing. Ayon sa otoridad na si Jean-Claude Mukendi, hindi naintindihan ng mga kabataan ang panuntunan. Nais ng pamilya na iuwi ang bangkay para sa tradisyonal na burol. Ito ay kahit pa napakalinaw ng direktiba na ang lahat ng labi ng mga biktima ng Ebola ay dapat ilibing batay sa regulasyon upang iwasan ang hawaan. Ayon sa saksing si Alexis Burata, sinubukan ng mga pulis na pakalmahin ang sitwasyon ngunit sila ay nabigo. Sa tindi ng emosyon, nauwi ito sa panununog ng center. Nakita mismo ng mamamahayag mula sa Associated Press ang pagbasag ng mga tao at pagsunog sa kagamitan. Tila sinunog din nila pati ang bangkay ng isang hinihinalang biktima na nakalagak doon, habang ang mga natakot na aid workers ay mabilis na tumakas palayo. Sa kabila ng banta sa kaligtasan, may magandang balita ring iniulat. Ayon kay Hama Amadou ng humanitarian organization na Alima na may mga team sa center na ibalik din kalaunan ang kaayusan sa lugar. Matapos ang tensyon, matapang na bumalik ang mga aid teams at ipinagpatuloy ang trabaho. Ang dedikasyon ng mga health workers ay nananatiling matatag kahit pa nahaharap sila sa panganib mula sa sakit at galit na residente. Bakit nga ba napakahigpit ng mga autoridad sa mga bangkay? Ang mga labi ng mga nasasawi sa Ebola ay labis na nakakahawa. Ang tradisyonal na paghahanda ng bangkay at pagtitipon sa libing ay nagdudulot ng mabilis na pagkalat ng virus. Kaya naman ang paglilibing ay mahigpit na pinamamahalaan ng gobyerno. Subalit madalas itong mauwi sa marahas na protesta mula sa mga pamilyang hindi pamilyar sa medikal na panganib nito. Ang pagsiklab ng galit na ito ay nagbibigay diin sa komplikasyon na kinakaharap ng mga otoridad at aid agencies. Sinusubukan nilang pigilan ng isang outbreak na idineklara na mismo ng World Health Organization bilang isang public health emergency. Ang krisis na ito ay hindi na lamang isang lokal na problema sa Congo kundi isang seryosong banta na nangangailangan ng agarang atensyon mula sa pandaigdigang komunidad. Sa pagtingin sa mga opisyal na datos, iniulat ng mga otoridad sa Congo na mayroon ng 160 hinihinalang nasawi at halos 700 kaso sa 2 probinsya. Ngunit mariing nagbabala ang WHO na ang tunay na saklaw ng outbreak ay tiyak na mas malaki. Ayon sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, inaasahan nilang tataas pa ang bilang ng kaso habang nagiging mas mahigpit ang surveillance. Ang mas nakakapangamba rito ay walang magagamit na bakuna o gamot para sa partikular na uri ng virus na ito, ang Bundibugyo strain. Ayon sa mga eksperto, aabutin pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago magkaroon ng bakuna. Dahil dito ang mga health workers ay umaasa lamang sa pagbibigay ng supportive care at mahigpit na isolation protocols. Lubos din silang nangangailangan ng karagdagang supplies at tauhan sa rehiyon. Ang maagang pagtukoy sa virus sana ang susi upang makapagligtas ng buhay. Ngunit ang kakayahan ng rehiyon na gawin ito ay napilay. Ang dati ng mahina na health infrastructure sa lugar ay lalo pang humina dahil sa pagbawas ng mga international aid. Paano malalabanan ng isang nakamamatay na sakit kung ang mismong mga lokal na ospital at klinika ay walang sapat na pondo at kakayahan upang matukoy ang mga nahawaan nito? Pinalalala pa ang krisis na ito ng patuloy na armadong labanan sa rehiyon. Nitong Martes, isang pag-atake ng mga militanteng may kaugnayan sa Islamic State ang pumatay sa 17 tao sa Ituri. Bukod pa rito, mayroong higit sa 900,000 internally displaced persons na lumikas mula sa kanilang mga tahanan ayon sa UN. Ang malawakang paglikas na ito ay ginagawang mas mahirap ang pag-track sa pagkalat ng sakit. Upang mas maunawaan ang panganib, mahalagang malaman kung paano kumakalat ang Ebola. Ito ay labis na nakakahawa at naipapasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa bodily fluids ng taong nahawaan.
Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng matinding lagnat, pagsusuka, pagtatai at panloob at panlabas na pagdurugo. Ang mabilisang paglala ng mga sintomas ang dahilan kung bakit napakataas ng fatality rate ng sakit na ito sa bansa. Sa kasamaang palad, patuloy na gumagapang ang virus. Iniulat ng M23 rebel group na isang tao ang nasawi dahil sa sakit malapit sa Bukavu, humigit kumulang 500 kilometro mula sa sentro ng outbreak sa Ituri. Ito ang unang kumpirmadong kaso sa South Kivu Province at isa pang kaso ang naitala roon kalaunan. Nagpapatunay ito na ang mabilis na pagkalat ng virus ay hindi na lamang nakakulong sa iisang probinsya. At hindi lamang sa loob ng Congo kumakalat ang sakit. Kinumpirma ng United Nations na mayroon ng 2 kaso kabilang ang isang nasawi sa bansang Uganda. Ang pagtawid ng virus sa pambansang hangganan ay malaking problema. Ang Ituri Province, ang sentro ng outbreak, ay direktang nakikibahagi ng hangganan sa Uganda at South Sudan. Dahil dito, napakataas ng panganib ng malawakang regional spread ng nakamamatay na sakit. Paano ba umabot sa ganitong kalala ang sitwasyon? Ayon sa investigasyon, ang virus ay kumalat ng hindi natutukoy sa loob ng ilang linggo simula noong Abril. Ito ay dahil ang mga otoridad ay sumusuri para sa ibang uri ng Ebola na mas karaniwan doon. Hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang patient zero. Ayon sa eksperto ng WHO, posibleng nagsimula ang malawakang outbreak na ito ilang buwan na ang nakalipas ng palihim. Ang epekto ng krisis na ito ay umaabot na rin sa pandaigdigang diplomasya. Inihayag ng India at ng African Union nitong Huwebes na ang India-Africa Forum Summit sa New Delhi ay ipinagpaliban muna. Ang pangunahing dahilan na ibinigay nila ay ang nagbabagong sitwasyong pangkalusugan sa Africa. Ito ay malinaw na senyales na ang mga malalaking internasyonal na kaganapan ay naaapektuhan na ng pangamba sa Ebola virus outbreak. Maging ang mundo ng palakasan sa Congo ay apektado ng outbreak. Napilitang kanselahin ng National Soccer Team ng Congo ang kanilang 3 araw na World Cup Preparation Training Camp. Kinansela rin nila ang isang planong farewell event para sa mga taga-suporta sa Kinshasa. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng labis na pag-iingat upang maiwasan ang malalaking pagtitipon na maaaring maging paraan ng pagkalat ng sakit. Sa Amerika, nagpatupad na ng mahigpit na hakbang ang pamahalaan. Naglagay sila ng travel restrictions sa manlalakbay na bumisita sa Congo, Uganda o South Sudan sa nakalipas na 3 linggo. Pinagbabawalan ng mga dayuhang bisita na makapasok sa US. Samantala, ang mga mamamayan at residente ng Amerika ay kinakailangang dumaan muna sa Washington Dulles International Airport upang sumailalim sa mahigpit na medical screening. Bagamat sinabi ng WHO na mababa pa ang panganib na kumalat ito sa buong mundo, nananatiling napakataas ng banta sa rehiyon. Iginiit ng Red Cross na ang prioridad ngayon ay ang kumilos ng mabilis at makipagtulungan ng malapitan sa mga komunidad. Ang mga darating na araw ay napakakritikal. Kung hindi magkakaroon ng kooperasyon mula sa mga residente, mas magiging mahirap para sa mga health workers na mapigilan ito. Ang sitwasyon dito sa Congo ay isang komplikadong laban hindi lamang sa virus, kundi sa kakulangan sa pondo, armadong labanan at kawalan ng tiwala ng publiko. Ang panununog sa treatment center ay malungkot na paalala na hanggat walang unawaan sa pagitan ng mga doktor at lokal na residente, patuloy na magiging mahirap ang pagpapatupad ng mga life-saving protocols. Kailangan ng agarang aksyon at edukasyon sa komunidad. Patuloy naming babantayan ang sitwasyon dito sa Ground Zero habang ang mga frontline workers ay itinataya ang buhay upang mapigilan ang virus. Ang panawagan sa pandaigdigang komunidad ay malinaw, kailangan ng mabilisang suporta upang matugunan ang public health emergency na ito. Mula rito sa apektadong rehiyon ng Congo, ako ang inyong field reporter nag-uulat para sa ating World News coverage. Mag-ingat po tayong lahat.